Mga katanungan sasagutin, mga alalahanin lilinawin. Ito ang programang Tulay Nyo sa serbisyo publiko. Ako po ang inyong kapatid, Cheryl Cosim, Sagot Kita. At napapakinggan nyo po kami sa 92.3 Radio 5 True FM. Dito tayo sa totoo. At live din po tayo sa Facebook page ng True FM. Please do follow us on Facebook. Happy Lunes sa inyong mga kapatid. Nagsimula na po ang Holy Week o Semana Santa. Kahapon nga po ay marami po sa atin nagdiwang or nag-hear ng Mass because of Palm Sunday po. At ito na nga po ang buong linggo. Mahalaga po itong linggong ito para sa mga kapatid nating Kristiyano. Dito inaalala po natin ang paghihirap na dinanas po ni Jesus para sa ating kaligtasan. Bagaman ang holidays ay Huwebes at Biyernes pa po, ang ilan po sa atin ay sinimulan na nga yung kanilang break para magpahinga at magnilay-nilay. Marami since Friday or over the weekend, marami na rin po ang bumabiyahe at tinuloy-tuloy na nila yung buong linggo ng pagbabakasyon. Ang ating question of the day, sali po kayo sa ating discussion. Hintayin po namin yan. Ano ang balak mong gawin ngayong Semana Santa? Ano ang plano ng inyong pamilya? Yan, share nyo nga po sa amin. Paano nyo po ginugunita ba ang Holy Week? Kung may gusto po kayong i-share, comment lamang po kayo sa ating live stream at mamaya po ibabasahin natin yan. At pwede rin po kayong tumawag sa ating tanungan hotline sa 8631-5788 or sa 8631-6674. At punta muna po tayo sa mga mahahalagang balita na kailangan po ninyong malaman. Simulan natin, isinailalim po ng Department of Health sa Code White Alert ang lahat ng ospital sa bansa hanggang ika-31 ng Marso, hanggang katapusan po ng March. Ibig pong sabihin nito, dapat may mga medical personnel at staff na naka-standby para sa anumang emergency. Nakamatyag din po ang regional centers ng DOH lalo na sa mga tourist sites at mga place of worship. Nagpaalala rin po ang ahensya na manatiling hydrated. Ayan po, manatiling hydrated para maiwasan po ang heat stroke ngayong tag-init. Napakatindi po ng init ng sikat po ng araw ngayon po ay talagang ayaw mong lumabas, ano. Kaya make sure lalo na po yung mga bata, mga toddlers and yung mga elderly natin, paalalahanan natin na uminom ng tubig. Ideally, of course, kailangan 8 glasses of water. Kung sobra, pwede po, lalo na, and i-avoid po natin yung magsuot po ng mga dark colored na damit. Gusto rin natin yung mga cotton lang, yung maninipis. Ano po? At saka yung sa loob po ng inyong tahanan, make sure na well ventilated po. Kung kayo naman ay lalabas, ayan, yung pong iba ay mag-iikot sa iba't iba pong simbahan. Make sure may baon po kayong tubig, pamaypay, sombrero, no? Basta siguraduhin nyo po na hydrated po kayo. Also, kanina kausap ko ang si Dr. Ron Jean Solante. Ito po ay balita na rin sa mga nakalipas na araw dahil nga po, ayan, long break. Yung iba sa bahay lang. Kaya ako pinaalalahanan yung ventilation, yung pong whooping cough or pertussis na sinasabi na kadalasan po ang biktima ay mga bata na tayo pong mga adults ay ang mga posibleng carrier. Sila po ang talagang lubhang nahihirapan at yung mga elderly pag nahawa. Nakakahawa po yan at nakamamatay lalo na nga po sa mga bata. Kaya make sure po kung mayroon kayong senyales, sintomas, yung adult po sa inyo, isa sa inyo sa mga adult, mag-mask daw po para hindi kayo makahawa dun sa ibang family members pa. Kung ang inyo pong anak ay may ubo na hindi gumagaling, nakakaisang linggo na, make sure po na dalhin nyo po sa mga espesyalista dahil baka pertussis na po yan or whooping cough. At pinaalalahanan din po nila na kumpletuhin po yung bakuna na kailangan ng inyong mga anak. Samantala, sinigurado ng Meralco na hindi magkakaroon ng rotational blackouts ngayong Holy Week. Yan ay sa kabila po ng pagtaas ng demand sa paggamit ng kuryente sa kasagsagan ng tag-init.
Bagaman sarado ang kanilang opisina sa Huwebes at Biyernes, may mga tauhan pa ring handa para sa deployment. Payo ng kumpanya, i-unplug. Ito, yung mga mag-out of town, walang matitira sa mga tahanan, i-unplug po ang mga hindi ginagamit na mga kagamitan sa bahay, mga appliances po. Iwasan ang octopus wirings at ilayo ang mga device sa tubig. I-double check nyo po lahat ng mga appliances bago nyo po iwan ang inyong mga tahanan ng walang tao. And also, maganda rin po na ibilin nyo sa inyong mga kapitbahay dahil dito rin, nagte-take advantage yung mga kawatan. Ayaw din natin, baka sakali man, wag naman po sana na biglang may magliyab po dyan at walang tao, at least yung inyo pong kapitbahay, yung mabibilinan nyo po ay alam kung saan po kayo kukontakin. At paalala rin sa mga motorista, may nakaambang pagtaas ng presyo sa mga produktong petrolyo. Ayon po sa ilang kumpanya, magtataas ang diesel ng mahigit 2 piso kada litro. Simula po yan bukas. May oras pa magpa-full tank today. Makatipid ng konti kahit papaano. Magkakaroon din ng dagdag na piso at 40 centavos sa presyo ng kada litro ng gasolina. Matatandaan, nagkaroon ng mixed adjustments ang presyo ng mga produktong petrolyo noong nakaraang linggo. At kaugnay po niyan, ito doon sa mga, baka ngayon mga okay pa po, yung NLEX natin. Silipin nga natin ang lagay po ng trapiko sa NLEX. Ayan, makikita nyo po yan sa mga nakatutok sa atin sa Facebook page. Wow, ano kaya itong, mahaba ang traffic, ang heavy ang traffic, maayen. So far, light to moderate lang yung inaasahan trapiko ngayong Lunes Santo. Sa Wednesday at Thursday po, inaasahan yung pagdagsa ng mga sasakyan. Yung nakikita nyo sa upper left, ayan po ay Balintawak, traffic near, papunta ng toll plaza, kaya ayan, may build up na po dyan. So Wednesday and Thursday daw po yung inaasahan na pagdagsa ng mga motorista. I'm sure alam na po natin lahat yan taon-taon tuwing Holy Week. Aabot sa mahigit 300,000 na motorista ang daraan sa NLEX ngayong Holy Week. At mas mataas ng higit 10% ng daily volume ng mga sasakyan sa NLEX. Sa mga motorista po, paalala, tandaan po ang acronym na blow baguettes. I-check po ang brakes, ang ilaw, lights, oil, water, yung inyong batteries, air, gas, engine, tires, and self, yung inyong sarili. Mahalaga po na nasa maayos na pangangatawan ang inyong driver, lalo na kung long driving po ang inyong gagawin. Naalala ko this year po kasi kami dito lang sa Metro Manila, but last year we left ng Monday, Thursday, ng 4 a.m. papuntang Baguio. Inabot kami ng 9 na oras. So ideally sana yung mga sa mga long driving o yung long trips po ninyo, sana may karelyebo po kayo dahil kawawa po ang driver. Na masastuck po kayo ng ganong kahaba sa traffic. Again, mag-ingat po, huwag mainit ang ulo, mahalaga, kalmado lang, di ba po? At kung sana naman din yung mga kasama po ng magdadrive, at least man lang, syempre maiidlip yan, at least man lang may isang gising. Magrelyebuhan po to keep po yung driver company. Kasi ang hirap din ako, nasubukan ko yan pag ako driver ng pamilya, lahat tulog, wala kausap. Mag-music na lang, ayan. Pero wag pong mabilis ang inyong biyahe, wag makipag-unahan, di ba? Wag mag-init ng ulo, kalma lang, relax lang. Tutukan nyo po kami, samahan nyo po kami dito sa Sagot Kita hanggang alas 5 ng hapon. Bibigyan po namin kayo ng updates ng sitwasyon sa NAIA. Makakausap po natin ang LTFRB para po sa mga bus terminals and also yung mga pupunta po sa airport. We'll get an update from the immigration also. Ayan, mamaya po sa ating Pinoy Connect segment, makakasama po natin si Yusek Leo Kakdak. But at this point, kasama na po natin live via StreamYard si News 5 correspondent Shyla Francisco na kasalukuyang nasa NAIA Terminal 3. Hi, Shyla!
Hello, Cheryl. Ngayon nga yung sitwasyon dito, medyo dumadami na yung pasahero. Pero mas ramdam mo siya dun sa mga kotse. Mas matindi kasi yung traffic ng mga kotse compared dun sa dami ng pasahero. Nagbe-build up, paakyat dito. Siguro yung iba hindi makababa kaagad. Kaya nakikita natin yung traffic dito pa lang sa labas. Mhm. Sinasabi, Shaila, higit 1 milyon daw yung inaasahan tao sa NAIA ngayong Holy Week. Talaga bang, well, sabi mo, mas ramdam doon sa mga Cheryl, dumadating na higit isang kotse. milyon yung Go ahead. Oo. Kaya higit 1 milyon na yung inaasahang pasahero. Mag-a-average ng 140,000 kada araw. Pero ngayon, hindi pa naaabot yan. No? Pagdating pa daw ng Holy Wednesday, hanggang mag-weekend, doon papalo yung dami o yung peak ng pasahero ngayong Semana Santa. Cheryl? Anong ginagawang paghahanda ng mga airport authorities bago nga itong pagdagsa ng mga bakasyonista, Shaila? Oo. Cheryl, dun sa traffic to. Ayon kanina kay Transportation Secretary Jaime Bautista, magdadagdag ng personnel yung MMDA para iman yung traffic situation. Ngayon, pagdating sa loob, dahil nga mas marami yung flights at mas marami yung pasahero, nagdagdag na sila ng mga tao at mga flights na magseserbisyo dito sa mga tao. Heightened alert din lahat ng paliparan. Ibig sabihin, naka-no leave policy at 24/7 din yung operations dito. Cheryl? Kamusta naman yung security? Oo. Cheryl, kung makikita mo yung security naman, okay naman dito. No? Kaya nakikita natin yung mga ibang mga police nagmamando. Pagdating dun sa X-ray, lahat naman gumagana at mahigpit sila sa pagbabantay ng mga papasok na mga pasahero, especially kung may mga dalang mga prohibited items. Cheryl? Mhm. Pero napansin mo ba mas mabilis ba ang yung flow ng services like sa pag-check-in, 'di ba, sa immigration, kamusta? Cheryl, ang napunta natin so far, Terminal 2 at Terminal 3. Base dun sa nakita ko, mabilis yung flow ng check-in. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, nakatulong din kasi mas maraming nag-online check-in. So pagdating dito, baggage drop na lang at konti na yung pila dun sa actual na kukuha pa ng mga boarding pass. Oo. Cheryl? Sinabi mo, may X-ray, 'di ba tinanggal na 'yon? Yun yung pagkatapos mong mag-check-in, yung final, bago ka dun sa pre-departure area, bago ka lumipad diba ng aeroplano, tapos mag-iintay ka, doon, yung papadaan doon, may X-ray na ginagawa. Pero dito papasok, wala naman. Kung makikita mo, dire-diretso lang yung tao pagpasok dito, papunta dun sa check-in counters. Ayun, okay. Siguro, panghuli na lamang doon sa mga babiyahe pa lamang, o papunta sa airport or the next few days ang biyahe. Cheryl, sa mga babiyahe, Ano yung tip? Siyempre, Cheryl, nandyan yung kailangan maaga ka dito sa airport. At least 2 to 4 hours bago ng flight mo para kung may aberya, madaling masolusyonan. Kung kaya, mag-online check-in. At tingnan din yung mga list ng prohibited items. Kasi yung ibang mga airlines, kunwari sa power banks, may limit lang dun sa volts na pwedeng dalhin para maiwasan yung overheat. At hindi na magkaroon ng aberya during the flight. Ayun, Cheryl? Alright. Maraming salamat for the update, Shaila Francisco. Ayan mga kapatid, make sure 3 hours, at least 3 hours before your flight, nandoon na po kayo. Itansyahin nyo na yung mula sa pag-alis nyo ng bahay, yung traffic. Ang gusto nila, 3 hours nasa airport ka na. Yung paakyat pa lang nga po daw ng airport, di ba? Papasok pa lang yung mga sasakyan, nagta-traffic na. So, tansyahin nyo siguro mga 4 hours or 5 hours before, okay na rin. Kahit na maaga, di ba? At least relax kayo, hindi yung nasa-stress kayo, di ba? Minsan may mga nakikita tayo, mga nagpo-post, bumababa na lang sa sasakyan, naglalakad na lang para lang umabot sa flight dahil nga hindi na gumagalaw yung mga sasakyan dyan around the terminals po. So make sure lang na agahan ninyo, ayaw nyong ma-stress. Nako, masisira po ang inyong bakasyon. Okay, we'll give you an update also sa PTEX. Ayan po, nito pong nakaraang Biyernes, pumalo daw sa 130,000 yung bilang ng mga pasahero dyan sa PTEX. 120,000 yung average daily passenger volume. At ngayong Holy Week, mas mataas, inaasahang mas mataas po ito.
At kasi usually yung karaniwan po na volume dyan umaabot ng 90 to 100,000. So ngayon, last week pa lang umabot na pala ng 120,000. So hindi raw malayo na etong week na ito, nasa 200,000 yung daily foot traffic pagdating po ng Miyerkules at Wednesday and Thursday, I'm sure. Pero siguro pinaka-busy dyan yung Wednesday and Thursday. May nakadeploy naman na po na 12,000 na police personnel dyan na mag-a-assist at maniniguro ng safety po ng mga biyahero. Kung kayo po ay babiyahe naman at ng land trip, bus po ang inyong sasakyan, sana po may ticket kayo. Mahirap din kasi yung mag-take chance, yung talagang chance passenger po kayo. Total naman ngayon, lahat naman online na, pwede nang bumili ng ticket, so sana nakabili na po kayo na mas maaga. Hingi po tayo ng update para naman po sa mga terminal ng bus. Kasama po natin sa linya ng telepono, LTFRB Chairman Teofilo Guadis III. Hi Chairman, magandang hapon po. Good afternoon, Ma'am Cheryl, and good afternoon po sa lahat ng mga nakikinig sa atin. Salamat po sa inyong oras. Kamusta po ba ang ating pag-iikot? Kamusta po ang paghahanda ng LTFRB ngayon pong Semana Santa? Ma'am Cheryl, abalang-abala ho kami since last week pa. Unang-una pong ini-inspection namin last week yung paghahanda po ng mga terminal. Dapat ho ito yung mga safe at malinis. Kanina naman po ang minomonitor naman namin ay yung mga bus at saka yung mga pampublikong sasakyan na babiyahe po ng probinsya. Number one, we see to it, ma'am, that they have the appropriate documents for travel. Ibig sabihin, may special permit sila para bumiyahe. Dahil pag wala kang special permit at may nangyari sa iyo sa daan, walang magko-cover na insurance doon sa mga pasahero mo. So we make sure na mayroon silang special permit for that. Number two, we see to it also that the drivers also are adequate. Meaning to say po, ang mga lisensya niyan hindi po canceled, hindi po suspended, and for ang number 3 po is minomonitor naman namin is yung kaayusan po ng terminal. We see to it, ma'am, that the terminal is in order and then walang gaanong masikip na mga pila so that this would be a comfortable Holy Week po sa lahat po ng mga nagbabiyahe. And so far po, di po ba nagkaroon din kayo ng random testing sa mga drivers? Kamusta po yung resulta? Yes, ma'am. That is in partnership with the LTO, ma'am. Unang-una, ma'am, ang ginagawa namin, ma'am, for bus at saka mga public utility jeepneys, meron po kaming random testing sa mga buses po sa terminal. Sa mga jeepneys po for long distance routes na jeepney ang gamit or yung mga van ang gamit, sa tertiary terminals naman po, may mga tao po ang LTFRB and in some instances LTO na nire-request po yung mga drivers na kumuha ng kanilang drug testing. Para lang makasiguro kami na yung mga super na yun ay wala sa impluensya ng droga at the time that they would be driving. But hindi lang po yung driver. Sometimes we go beyond the driver, pati yung conductor ho, nire-require din po namin ng drug testing. And ilan po ang nabigyan natin ng special permits para sa PUVs ngayong Holy Week? At sigurado po ba tayo din, Chairman, na hindi na po tayo magkukulang? May sapat po para sa mga pasahero? Ma'am, initially we have issued 1,071 special permits. So, ibig sabihin yan, bukod doon sa mga regular na mga bumabiyahe, meron pa kaming extra 1,071 na mga buses and vans na binigyan ng permit. And my standing instructions sa LTFRB is dapat nasa terminal sila hanggang at the most at least until Saturday or Sunday. Para pag kinulang ng bus, at any time ho, pwede ho kaming magbigay ng special permit on the spot. Dahil in-anticipate po namin baka yung 1,071 ay kulangin po. Especially po in instances na pagpunta ng bus sa isang probinsya, hindi ho kaagad makabalik yan because of the traffic. So kukulangin ho ng bus from this end
from Metro Manila and papunta ulit ng probinsya. So, issue na naman po kami ng special permit. So, nakamonitor po kami sa lahat ng mga major terminals, PITX, Cubao, and the other major terminals in Metro Manila. Naka-standby ho kami para magbigay ng special permit. At meron din po tayong Oplan Bantay Semana Santa 2024. Ano po ang papel ng LTFRB sa campaign na ito, Chairman? Unang-una po, siyempre, ang sinisigurado po namin na yung mga bumabiyahe po ay hindi mga kolorum. Nakabantay po kami. Kasi at this time, when there is a great demand for public utility vehicles po, and then kung nakikita po na may kakulangan, sumusulpot ho dyan yung mga kolorum. Kaya we see to it na lahat po ng babiyahe at any given point po, meron po kaampat na mga public documents po from the LTFRB. Number 2 po is always nasa highway po kami just in case may mga masiraan na mga bus or mga pampublikong mga jeep. We immediately notify the company na magpadala po ng rescue buses and we issue the corresponding permit sa mga rescue buses to take them to their routes of destination. That's good to know po. Para po doon sa mga kapatid natin na magkakaproblema po sa mga sasakyan nilang mga bus or any PUVs, ano po ba ang ating hotline para po makapag-report sila? May hotline po ang DOTR. It's 7890 po. Yung hotline nila, that's 24 hours po. Anytime po na magka-problema yung inyong mga sasakyan or may mga naiwan kayo mga bagay sa bus at hindi ho na ibalik sa inyo ng mga transport companies, you can call this hotline po and tutulungan po namin yung mga pasahero po. Can you repeat the hotline number, Chairman? It's 7890. 4 na numero lang po. 7890. Ayan, mga Opo, kapatid. sa DOTR po yan. Okay, siguro po, huli na lamang po. Paalala, ano po, sa ating mga drivers and sa atin pong mga pasahero. Okay, number 1 po sa mga drivers, sana po iwasan nilang mag-take ng mga sedatives or ng mga bawal na gamot. Marami ho kasing gumagawa niyan sa mga drivers para daw hindi antukin. Pero ito po ay pinagbabawal ng batas. Kaya paalala po, imamang tsuper, huwag po tayong lalabag sa batas dahil pag nahuli ho kayo at may drug test na ginawa, nakita po, suspendido po ang inyong lisensya ng 1 year. Paalala po sa mga bus companies, pakicheck ho yung mga buses ninyo. Base ho sa datos ng LTFRB, kalimitan sa mga aksidente nangyayaring ganito is because of faulty brakes. And then number 3 po sa mga pasahero po natin, please travel light. Huwag ho kayo magdadala ng napakaraming bagahe. At baka ho kayo mahirapan along the way. Alalahanin po ninyo, ang daming tao po ngayon sa mga terminals. Yun lang po, Ma'am Cheryl. Marami pong salamat, Chairman Guadis, sa inyo pong oras. Maraming salamat po, Ma'am, at magandang araw po sa inyo. Yan po, si LTFRB Chairman Teofilo Guadis III. Samantala, oras po natin, 4:29. Puntahan po natin, tingnan natin ang sitwasyon sa Manila International Airport. Mula po sa Manila International Airport Authority, kasama po natin ang si Attorney Chris Bendijo, Head Executive Assistant. Hi, Attorney. Marami pong salamat sa oras. Michelle, good afternoon. Opo. Hingi po kami ng update sa sitwasyon sa ating mga terminals. Okay naman, ma'am, no? Right now, actually, I'm walking in Terminal 3, still performing our last-minute inspections. Gusto talaga ni GM, talagang maayos ang lahat, no? As to passenger movement, we're noticing a slight increase already. As to the passengers, we're close to reaching our pre-pandemic numbers already. So, we'll continue to monitor this dahil we're expecting itong Wednesday, doon po talaga dadagsa ang ating mga passengers. At kadalasan po yan, naiipit ang mga pasahero pagdating sa immigration. Ano rin po ang paghahandang ginawa para po mabilis yung traffic, foot traffic? Yes, ma'am. Last week, we already had our interagency coordinating council meeting. Kasama po doon ang ating immigration, ang ating quarantine, ang ating customs, pati ang ating ODS.
So we had a discussion, we had a healthy discussion with them as to what other protocols and measures we can put in place so that we can ensure na talagang mabilis lang po ang pagpoproseso ng ating mga passengers, no? So sa ating pong immigration, yun po, sinasabi nga po nila, talagang siguro for each agency, ma'am, actually, we can actually visit their website, no? Because during the discussion, we identified certain factors, like for example, sa OTS, kapag po nakita sa bagahe natin sa final screening na meron pang prohibited items, nagkakaroon po ng additional na queuing, no? Kasi i-detain pa po kayo, bubuksan pa yung bagahe. So, let's be familiar with the processes, no? Sa pag-check-in, if we can travel light, para online check-in lang, again, that will help reduce the queuing. So, yun po, lahat naman po ito na pag-usapan during the coordination meeting, and we ensure bawat naman po terminal, no? Meron po nakatokang representative from MIA, from Department of Transportation, para in case of any problem, we can address it immediately para po mabawasan yung time na madedetain pa ang ating pasahero sa ating paliparan. Pagdating din po sa security, kamusta po ang paghahanda? Very good naman din po, ma'am, no? We have a new Assistant General Manager for Security and Emergency Services. We also had a coordination meeting with PNP, MMDA, pati na rin po ang OTS, patungkol naman sa security. Again, we are placing additional forces, no, sa labas po ng ating paliparan para naman po mabilis din po yung pag-disembark ng ating mga passengers sa departure. Ito naman sa loob, no, of course, pinapaigting pa rin natin ang ating monitoring and security para naman po siguradong ligtas ang ating mga mananakay po. Siguro po, paalala sa ating mga biyahero, attorney? Yan, ma'am. Siguro, number one, let's actively monitor the traffic situation outside our airport, no? We understand that with the influx of passengers, necessarily, traffic will also worsen, no? But nevertheless, as a general guidance from our airlines, for international flights, be at the airport 3 hours before departure time, and for domestic naman, 2 hours before the departure time. Siguro po, yun nga po, be familiar with the processes sa ating paliparan. Yun pong request ng OTS, if our passengers can visit their website as to items which are prohibited sa hand carry. Siguro po, and then finally na lang po siguro, talagang baon lang po din ng additional pasensya dahil by sheer volume of number of passengers, talaga pong we will expect queuing po talaga. Marami pong salamat for taking our call, attorney. Salamat po sa inyong oras. Thank you very much, ma'am. Ayan po, si Attorney Bendijo ng MIAA. Oras natin, mga kapatid, 4:33. Mamaya po, magkakasama naman po natin ang Department of Migrant Workers para po tayo bigyan ng update sa ating Pinoy Connect, yung mga sitwasyon po ng ating mga OFWs. Huwag po kayong bibitaw, magbabalik po ang programang Sagot Kita. Dito na tayo sa ating segment na Pinoy Connect. Dito pag-uusapan po natin ang lagay ng mga OFW at mga programa at serbisyo para po sa kanila. Nasa linya ng telepono, DMW Officer in Charge, Hans Leo Kakdak. Magandang hapon po sa inyo, Yusek, aming suki! Magandang hapon, Miss Cheryl, sa inyong mga tagapanood. Magandang hapon din po. Busy kayo. Tingin nyo ba makakapagpahinga kayo kahit papano ngayong Holy Week, Yusek? We will try kasi alam nyo naman na ang mga kababayan natin all around the world, tuloy-tuloy ang trabaho. So tuloy-tuloy rin po tayo sa DMW. Okay. Ito po, may nangyari pong terror attack. Hingi po kami ng update dito sa Russia kung saan mahigit 130 po ang namatay. Meron po bang nadamay? Sana naman na kababayan po natin? Wala po. Wala pong naiulat mula sa ating Department of Foreign Affairs. Meron tayong embahada sa Moscow and nakausap ko rin si Yusek Ed De Vega nung weekend and klarong-klaro, walang apektado. And we are monitoring the situation naman on the ground. Ang ating embahada is in contact with our Filipino community in Moscow. Hindi ito dapat maging dahilan ng widespread panic, no, sa buong at least sa Filipino community sa Moscow. Situation is under control, and as we understand it, meron na ring mga
law enforcement measures na inilatag at pinaiira lang ang Russian government. Mas maging mapagmatyag at mag-ingat na lang yung ating mga kababayan po sa Moscow. Puntahan ko naman po itong sa Haiti. Kamakailan naman nagtaas ng alert level 3 dahil po sa tensyon. At nadagdagan po ba yung I understand marami po tayong mga kababayan na rin na nagpaabot na gusto na po nilang makauwi ng bansa. Yeah, 63 ang nagpaabot na gusto nilang makauwi out of around 154 sa talaan ng ating embahada and sa Washington DC kasama ang ating labor attaché. And of course, coordinated din tayo with the TFA here in Manila. Meron lang mga hamon on the ground, no? Kasi una, sarado ang international airport. Number okay. Number two ay yung land travel to and from Port-au-Prince, yung capital, severely affected. So, ang mensahe natin ngayon, of course, is for our OFWs, our kababayans na stay indoors, keep yourself safe. Huwag makihalo sa mga pag-uusap o di kaya mga debate o balitaktakan ng mga Haitian citizens, no, sa kanilang sitwasyon ngayon, sa kanilang pang-national na sitwasyon. Instead, stay indoors, stay safe. And kagyat nito, yun nga, the risk na huwag pumunta ng capital kung merong risk, no, danger sa pagbiyahe. So, ang hamon dito ay paano buuin yung ikalap yung 63 at saka yung flight. So, ang bayanan lang natin, rest assured, the Philippine Embassy in Washington, Ambassador Romualdez, is doing all they can, no, to facilitate yung pag-arrange ng flight, repatriation flight. Bigyan lang natin ng kaukulang panahon kasi yun nga, may mga challenges on the ground. But rest assured, we're keeping our Filipino community, our OFW safe. And so far, walang nasasaktan, napapalitaan nasaktan o naapektuhan ng karahasan dito. Opo. And we hope it stays that way. Opo, Yusek, sa Haiti ba, marami ba tayong mga kababayan doon? Ilan po ang estimate nating mga Filipinos doon? Hindi ganun karami, mga 154 kasi may existing ban doon since 2017 na hindi yan na sertipika kasi ang Haiti na may mga batas na makakapagprotekta sa OFWs at ayon sa ating batas, sertipikahan niya ng DFA at hindi tayo nakatanggap ng certificate of compliance ng Haiti sa standards set by our laws. So hindi siya naging destination, no, ng OFWs kaya't may existing ban dyan. Kaya't hindi ganun karami, mga 154. So lumalabas po, halos kalahati ay gusto na nga pong umuwi. Ano yung kadalasang trabaho nila doon? Ang mga trabaho sa Haiti, mga may highly skilled na bilang, pero for the most part ay mga hindi sila mga semi-skilled, no, tawagin na nating semi-skilled. So yung mga trabaho nila doon will include halimbawa mga warehousing, mga accountants, housekeeping, mga mechanics, mga stock supervisors, technicians, manager, auditor, ganyan. So mid-level lang, tama-tama lang na semi-skilled to skilled workers. So pero po ang mahalaga doon ay so far naman lahat naman po ay may communication naman po tayo sa kanila at namomonitor yung sitwasyon. Yes, siguro dagdag ko lang, may konti rin mga professionals, nurses and engineers. Pero again, the predominant number is semi-skilled. So yes, minaman-man na natin ang sitwasyon. Meron tayong mga pakikipag-usap sa Filipino community doon. At alam naman natin yung kanilang mga aulat na binibigay sa atin at yung pag-iingat, no, ito mahalaga dito na nakikinig ang Filipino community natin sa mga kaukulang payo in terms of how to be safe. And for that reason, kana wala pa tayong naditinig na, we hope it stays this way, wala tayong naditinig na sitwasyon na naapektuhan
karahasan ng ating mga kababayan. Okay. Puntahan naman po natin itong sa Red Sea. Ano po? Matapos po ang magkakasunod na insidente nga po sa Red Sea at kalapit na lugar, idineklara na po natin itong warlike zone. At nailabas na po natin yung form, di ba? May form po yun, Yusek? Yes. Yung pagiging warlike zone ay itinalaga na ng International Bargaining Forum. Nagpapasalamat tayo. Nanawagan tayo at ngayon ay itinalaga na. Kaya tayo ay magbibigay ng kaukulang tulong sa mga OFW seafarers natin na gustong or ayaw sumakay, no? Kung malaman nila, kasi ang barko naman, bago maglayag yan, syempre malalaman mo na saan pupunta, sa puerto, no? Posibleng dito manggagaling or nasa puerto, sa kalagitnaan ng kontrata, nasa puerto. Pwedeng tumanggi, no? Pwedeng sabihin hindi ako gustong sumakay dyan kasi papunta yan ng Red Sea of Gulf of Aden, war-like nga sitwasyon doon. So, may mga forms tayo para mas madaling ipadala na lang sa atin ng worker, malaman natin kung sino exactly. May hotlines din tayo in case medyo kabado ang worker natin na mag-fill out ng form. Opo. Pwede siyang tumawag at verbally sabihin niya na ayaw na niyang maglayag sa Red Sea at Gulf of Aden. So, tutulungan natin kasi meron ng standing right to refuse sailing. Maritime tradition talaga yan. So, itinatalaga lang natin yung right to refuse sailing kasi buhay na talaga ang nakataya ngayon. Our seafarers, bagamat sanayan sila sa panganib, sa risks, ay hindi yan sila trained to be, say, soldiers or Navy personnel para lumaban. So, malagay sa gitna ng laban. So, yan ay too much na to ask for our seafarers at nakita na natin ang epekto nito, yung dalawang nasawi sa bulk carrier na True Confidence, yung na-atake ng missile noong March 6. Nakita na natin yung matinding epekto kapag nasa kalagitnaan ng karahasan ng ating mga tripulante sa Red Sea and Gulf of Aden. So, ayaw na natin ito sa sitwasyon na ito. Kaya may panawagan din actually mag-divert, no, yung ship owners, yung warlike zone. And kung maglayag ang isang marino, dapat may sapat na protection sa kanya. And so far po ba, meron pa rin naglalayag doon? I'm sure yung mga ship owners or ito pong mga kumpanya na ito ay umiiwas na rin. Yes, dapat marami na. May ulat naman na karamihan ay umiiwas na. It's really just a question of kung sino pa yung nangangahas or nagsusubok. At ito nga, ayaw natin ng ganun. Ayaw natin ng risk para kumita ng pera sa komersyo at the expense of our seafarers. Hindi po natin gusto yan. At meron na po ba rin na mga pumirma na ng waiver na mga kababayan tayo na ayaw nga po nila maglayag or may mga complaints po sila sa kanilang mga agency? Actually, isang dahilan kaya gusto rin natin na magkaroon ng facilitation, mga forms, is wala pa tayong nadidinig at pero we're not taking anything for granted at hindi natin iniisip na kaya wala pa tayong nadidinig na tumatanggi ay ayaw talaga, ay gusto talaga nila maglayag. We still have to presume na kailangan talagang bigyan ng pagkakataon ng isang seafarer to make a proper judgment call. And yun nga, kung sila ay mag-decide na ayaw, bibigyan natin silang chance, ipaabot alam natin sa atin yan para aksyonan natin, kausapin natin yung agent dito at yung ship owner na wag nang pasakayin yung seafarer na tumatanggi. Kasi baka kako, Yusek, yung iba, hindi na lang nila, kasi sa sobrang tagal sila naghintay para makasampa, iniisip nila ang tagal na rin walang trabaho or walang kita at alam mo naman tayo mga Pilipino, minsan, sige na lang. Ano po maraming kadahilanan at ang marino, yun nga, sanay na siya sa paglalayag na merong attendant risks na tinatawag. He or she, ito naman maganda sa ating mga marino, they are a skilled workforce, no? Hindi sila kailangang i-handhold. They can decide for themselves. Okay. And kaya na nilang balansehin ang mga konsiderasyon. Yan, katulad ng nabanggit ninyo, yung konsiderasyon ng
pangangatawanan na niya yung kanyang, let's say, 5, 10, 15 years na nagiging marino. Sanay na siya sa mga pangyayaring katulad nung nangyayari sa Red Sea. So, he will assume the risk. But at the same time, we will also have to the government, kailangan din natin paramdam sa mga marino na nandito tayo sa likod nila if and when they decide to refuse to sail. At this point po, Yusek, before we let you go, i-entertain lang po natin yung isa nating caller. May concern lamang po siya mula sa Bacolod, si Monette. Okay. Hi, Monette. Hi, good afternoon. Good afternoon sa lahat. Opo, ano pong may paglilingkod namin? Yeah, sorry, para kay Yusek Kakdak. Just a brief background lang, Yung sister po namatay sa Saudi last December 16. And of course, naghingi kami ng computation ng kanyang ESB, and we were told by the company that she was working with na na-endorse niya yung check-in yan sa MWO ATN natin sa Jeddah yung January 31 pa. So we were asking sana kung mapa-fast track na maibigay na sa daughter niya yung benefits niya, kasi yung daughter niya, my sister is a single mom. Opo. And ang daughter niya is physically handicapped, but she's studying, so she needs a benefit for her her education. So yung pinaka-latest sa communication with MWO, nagko-coordinate din naman ako through email. They were saying they're still waiting for guidelines daw on how to transfer the funds, and they're still waiting for the account, kung yung Philippine account, kung saan ita-transfer yung fund. So yung worry lang namin, kasi it's been December pa, January pa yun na-endorse, it's been about 2 months na, and we are a bit, sana kung ma-facilitate soonest, it would be a big help sana sa family. Yusek Kakdak, ano po ang pwede nating assistance na maibigay po sa pamangkin po ni Monette? Okay. Unang-una, aalamin natin yung detalye on the ground, yung kumpanya, pangalan ng kumpanya. Sorry, na-miss ko lang. Unang pakikiramay po namin. Pero nandun pa ho ba yung inyong pamangkin? Yeah. Actually, I'd like to also thank the MWO because they were very helpful in the transport and in assisting the transport. Nailibig na po yung sister namin noong February 7 pa. So actually it arrived at around mga early February to the help din ng MWO. So nailibig na po. Yung company niya in Jeddah is the United Doctors Hospital po. Okay, so we just need to talk to the company tungkol dun sa pag-release ng kanyang, tama ho ba yung end of service benefit? Sir, yung end of service benefit, according to the company, na-endorse na nila yung cheque sa MWO ATN natin. Okay, so padadala na lang namin yung cheque sa inyo. Yes. Yun na lang. Okay, we'll do that. Opo. Okay. Yusek, if it's okay, we'll send you, Susan, kunin natin yung buong detalye at i-text, i-message na lang po namin sa inyo, Yusek. Yes, and kunin ko na rin ho yung number ni Ma'am. Opo, we will do that. We will communicate accordingly. Opo. Alright. We'll help po. Tutulong, mabulig po kami, Ma'am, taga Negros. Kasi Manwa. Kababayan. Ayan po. Okay. Ayan, Miss Monette, wag po kayong mag-alala. We will endorse you. Ipapadala po namin yung contact details nyo po kay Yusek Kakdak at siya na po ang makikipag-coordinate po sa inyo ang kanyang team. Thank you very much. You're welcome po. Okay, take care po. Ayan po. Alright, so marami tayong napag-usapan, Yusek, sa susunod ulit ha. Regular nating segment to dito Pinoy Connect. So we'll get an update again. Marami pong salamat sa inyong oras. Salamat po. Have a blessed Holy Week. Same to you po. Ayan po, si DMW OIC Undersecretary Hans Leo Kakdak. Bago po tayo magpaalam, basahin natin yung ilang mga mensahe ng ating mga kapatid. Ating suki, si Delia Pines or Delia Pines. Hello. Watching from Santa Maria, Bulacan, si Ricardo Lino. Si Jovin Perante Singkoy, watching from Taguig. Hello. Watching from Hong Kong. Hi, Aiko Buen Belandres.
Ayan, mag-iingat ka. Si Bobby George, mula naman sa New York. Naku, isa yan sa mga bucket list ko. Maramdaman kong buhay New York kahit isang linggo lang. Ayan, si Ruth Claire Reyes, ating suki. Ayan, si Sel Katbagan, before po kami umuwi ng probinsya para mag-swimming with family. Pero this year, we'll spend our Holy Week sa youth camp sa church. Good. Together sa mga alaga kong youth to experience God's goodness naman. That's beautiful. Si Mark Mendez, kami po mas pinili naming mamasyal ng maaga kesa makipagsabayan sa mga tao sa Thursday at Friday para rin po iwas hassle at disgrasya. Si Melanie Sanchez, kami po susulitin namin ang bakasyon para makapag-beach. Ito lang po yung time na kumpleto kaming mga pamilya mula sa iba't ibang lugar. Si Mike de la Cruz, yung family ko po, religious, kaya hindi po mawawala sa amin yung mga tradisyon during Holy Week. Nagpapabasa po kami, sumasali sa prosesyon at nagbibisita iglesia. At si Rhea Santos, ako po may pasok pa hanggang Wednesday. Pare-pareho tayo. Ayan, may pasok hanggang Miyerkules. Kaya kanina nung narinig ko ang dagsa ng tao during that day ay alam ko na kung ano ang dapat asahan. Mag-ingat po ang lahat, lalo na sa mga babiyahe. Marami pong salamat for joining us. Again, sa mga babiyahe, make sure sigurado kompleto po ang inyong gamit, yung inyong mga sasakyan at yung magdadrive nasa maayos na kondisyon. Kung kayo po ay lilipad, ay siguraduhin at least 3 hours before your flight, nasa airport na kayo. Hindi kayo aalis pa lang ng bahay nyo. Kasi yung papunta pa lang, ay naku po, traffic na rin. Kaya maglaan po kayo ng sapat na oras para din hindi kayo ma-stress. Hindi kayo ma-stress drilon, di po ba? Ingat po kayo. Magkarinigan tayo ulit bukas. Diyan po nagtatapos ang isang oras na tanungan at sagutan. Bukas katuwang po natin ang MX3 para sa ating Holy Week episode. Ang ating tututukan, fasting for health and spiritual reasons. Magsama-sama tayo alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Ito po ang programang Tulay Nyo sa serbisyo publiko. Ako po ang inyong kapatid, Cheryl Cosim. Sagot kita!